Ngayon magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Si Santa Rosa ng Lima, Peru, ay isang santa nating ginugunita ngayon. Na sa kanyang pag-aari ng sarili sa Diyos, ay naging maganda siya sa paningin, sa pangangalaga sa mga may sakit, sa kasimplihan ng buhay, sa kababaang loob, at paglilingkod. Siya ay patrona natin at dapat tularan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. At buong kababaang loob, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ipanalangin natin lahat ng may birthday ngayon, araw at ngayong buwan, ang mga raming mga may sakit sa ating angkan at pamilya, mga kaibigan, mga pinangakuan natin ng prayers, mga OFWs, mga tagapagtaguyod at tagapagtangkilik ng ating National Shrine, sa lahat ng mga nasa tahanan, taga-subaybay, sa mga naglalakbay, at sa lahat ng pinagdadaanan natin ngayon, sa mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahon iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Siquem at itinilagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Hiresem at humiyaw.
Mga taga-Sikwem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan ayon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilulunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo, maghapon,
Sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalwa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong magtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon, tumanggap ng tag-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Di ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Mano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga anak, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Heso Kristo. Sabi ng mga taga Batangas, good morning po sa inyong lahat. Bawat pagising ay blessing. God bless you po. At sa inyong maghapon. Amen. Simple pong tanong, kayo ba'y naniniwala na kayo ay mahal ng Diyos? Yes, of course. Ako din. Kung tayo'y naniniwala na mahal tayo ng Diyos, naniniwala din tayo na tayo'y pinagpapala ng Diyos. Amen? At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit marami tayong mga tiisin, mga pasanin, mga problema, sabihin na natin, mga pagsubok sa buhay. Kung tayo pala'y naniniwala na tayo mahal ng Diyos, di tayo pababayaan ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos, bakit minsan o madalas, dala-dala pa rin natin yung ugali nung katulad nung mga manggagawa sa kwento? Mainggitin. Para namang sila'y pinababayaan at hindi pinagpapala. Alam niyo mga kapatid, meron tayong ugaling ganito, ano? Masaya ba tayo kapag nagtatagumpay ang ating kapwa at pinagpapala o tayong isa sa mga talangka na nanghihila pababa? Yung mga unang tinawag sa salaysay ng ating mabuting balita sa Ebanghelyo, nainggit sila doon sa mga nahuling at kaunting oras lamang na nagtrabaho. Dahil pare-parehas lang tig-1 denaryo ang binigay sa kanila ng may-ari. Pero sabi na rin ng may-ari, kaibigan, di kita dinaya, di ba? Tinupad ko yung usapan natin.
isang denaryo na upa. Wala siyang dinaya. Sa buhay natin, mga kapatid, sa umpisa, pwede tayong masaya sa mga biyaya at pagpapala. Pero ito, kapag nagsimula na tayong magkumpara kung anong meron tayo at kung anong meron sa ating kapwa, pag yan, nagkumparan tayo, dyan pumapasok yung inggit, insecurity, at madalas, kayabangan, pride, chicken. Kaya, lesson number 1, maganda rin yung reflection ng isang kapatid na pari, mga kapatid. Pag nilayan natin, that this parable is not about justice, but it is about envy. Maano kung ibig kong upahan yung nahuli ng tulad ng upa ko sa'yo, sabi ng may-ari. O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob. Kaya kapag tayo may alagang inggit, hindi tayo magiging masaya, mga kapatid. Lagi tayong insecure. Kapag tayo laging nagko-compare, hindi tayo magiging kontento sa buhay. Kapag lagi nating kinukumpira ang anong meron sa atin, sana meron din ako nun. Bakit wala ako nun? Sana ako rin. Sana ako yun. Bakit ako wala nun? Bakit siya ganon? Ako hindi. Ba hindi tayo magiging masaya, mga kapatid. Kaya alisin natin ang inggit. At lesson number 2, mga kapatid, mahalaga, lagi tayong merong thankful heart. A grateful heart. Gumising ka ulit today, thank you, Lord. Kayo ba, pagmulat ng muta ninyong umaga, nakapag-antanda man lang kayo ng krus, Lord, thank you po sa bagong umagang ito. Kasi baka yung iba hindi na gumising. It's true, mga kapatid. Kahit ang mga krus at mga trials, be thankful, be humble, na pinaparanas yan sa atin ng Diyos. Dahil sabi ng isang santa, lahat ay biyaya. Everything is grace. Dahil ang totoo naman, tayong lahat mahal ng Diyos. Tayong lahat pinagpapala ng Diyos, tayong lahat, hindi pababayaan ng Diyos. Si Santa Rosa ng Lima, na ating ginugunita ngayon, naging maganda sa mata ng Diyos. Hindi lamang talagang literal na maganda talaga siya, mga kapatid, kundi dahil tinaglay niya sa puso niya, mga minamahal na kapatid, na siya'y laging nag-aalay at inalay niya ang sarili niya at mga sakripisyo sa Diyos at laging nagpasalamat. Hindi unuuna ang sarili, kundi ang kapwa sa pag-aalaga sa kanila. Gusto nating maging kalugod-lugod sa Diyos? Then every day, let us work with joy. Then every day, let us be grateful. Every day, let us be thankful. Let us be humble, and every day, let us be lovable. Amen? Amen. Pray, hope, and do not worry. Mahal na Birhen, ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Mahal naming San Jose, Ipanalangin Santo mo kami. Padre Pio, Ipanalangin mo Santa kami. Rosa ng Lima, Ipanalangin mo lahat kayong mga banal at mga anghel sa piling ng may kapal, ipanalangin mo kami. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
lahat po ay magsitayo. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalaga, si Santa Rosa ng Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay ikinagagalak namin na may banal na mga tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalan na iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco ang aming Santo Papa, si Gilbert ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Rosa ng Lima, si Santo Padre Pio, si San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng magpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas na aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo.
Tungayan mo po aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngitian nyo ngayon katabi nyo, sabihin nyo, God bless you, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang ating Panginoong Hesus na mapagmahal at mapagkalinga. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Turuan mo akong maging bukas, malang. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pagkikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa ng Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin. Habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
ay mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng full medical mission, tulong sa mga walang kakayahang magpa-hospital para sa dental, opta, pedia, OB/GYN, ENT or ear, nose, and throat problem, mga operasyon sa cyst o bukol, at cleft lip o bingot sa pambansang dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patient lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ikatlo, ngayon po ay ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga na may healing liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobing mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng napakamapagmahal, mabuti at maaway nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo, laging magpasalamat at ibahagi ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit